Sa'yo talaga sila. Ang mga challenge, simple. Bigyan kita ng example. May eksena, kunyari, all-star cast. So, 13 sila. 13 silang magpo-costume ng ganito. Ang init-init. So, by the time dumating sila sa set, magre-rehearse ako. Kita ng rehearsal, pinapawisan na sila. So, magpupunta sa ng pawis, magre-retouch siya ng make-up. So, mag-take. Pagtapos mag-take, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo. So, magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So, ang isang eksenang simple basahin, pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Di ba? For example, madaling basahin na, ay, yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So, maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. Mabato. So, maglalakad si Heaven na nakaganyan. So, sumasabit lahat ng damit niya. Merong muntik pa. Little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So, yung ganong challenges na na walang may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared. They know what they're supposed to do. They listen. They're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Very minor challenges. Nothing great. Ay, isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, dinig mong ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away, tapos nag-eksena sila ng drama, you have to cut. Tapos, mabawin. Little things na hindi naman legal talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado minsan. Thank you, so yun lang. Thank you. Yung last question to the Tricast, tanong ko lang kung paano kayo nakarelate dun sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, di ba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate dun sa character mo, dun sa dalawa? Ayoko po masyadong magbigay ng detalye regarding the characters para sana meron pang surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na readers. Pero naniniwala po kasi ako na kunyari si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko na naiintindihan ko na siya kumbaga, na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna namin ng ibang tao bago kami. Regarding kay Carmelita naman, when it comes to love din, sometimes you become a bit selfish, pero because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities, diba? And so, I can relate to both in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinitignan, yung dalawang character. Si Jerome naman, saka si Joseph. Sa akin, pinakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod. Ang laking bagay kasi kung ano ang desisyon ng magulang para sa anak, yung dapat ang gagawin. Medyo doon nung na-relate ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, sa tamesa pa ako na sumusunod lang ako talaga sa kanya na kahit may sama ko ng loob, hindi ko mapakita, hindi ang ganda ng napuntahan. So ay, kasi ganoon din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan niya sundin na pakasalan si Carmelita. Hindi yan, di ba? Hindi niya pinitisihan. Thank you. Joseph? I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And
yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niyang lahat para makuha yung sino man yung babaeng yun. And also yung values niya and ang pagmamahal niya at pagbibigay niyang importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this series. Salamat. Thank you po. That was by Alan Sancon. Next up, it's Jojo Panaliga ng Rider BH Studios. Thank you. Tanong ko po kay Binibining Mia ay, anong pakiramdam na nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo are coming to life na with this cast and production? Siyempre po, I'm excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa script writing, siyempre po hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel mailalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, tapos ngayon napapanood na natin, kahit teaser pa lang, kahit kaunti pa lang. Kumbaga, iba po yung feeling na yung minsan sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig din po manood ng mga series. International, local, at na-appreciate ko po yung iba't ibang medium. Kung novel, kung film, kung theater, naniniwala rin po ako na Bukod sa kung sino man, kanina yung unang tanong na may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, sa totoo lang, ito ang perfect casting. para po sa akin, mahalaga po na magkaroon pa rin po tayo ng open mind. At sa paglipas po kasi ng panahon, ako po, aminado po ako na may mga nasasabi po ako noon na lalo nung bata pa po ako ng mga bagay na parang tinapos ko na, sinarado ko na. So nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 28 na po ako, nung sinulat ko po yung 19, at kumbaga, adolescent, palaban, impulsive, yes po. Hindi ko po masisisi ang lahat. Kumbaga, marami po kasi factor ang nangyari. At ang tao po, naniniwala po ako na meron pong growth at meron pong character development sa totoong buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations, meron pong mga bagay na mapapagtantong natin na kaya pala may mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi kong sinasabi. At pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong genuine at passionate po sa isang bahay. Kasi bilang nangangarap, gusto ko rin po yung mga tao sa paligid ko ay bukas ang isip, may pagmamahal, at kumbaga, meron pong growth. Meron pong pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson, sila magbibigay sa'yo ng hindi mo maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po akong mga tinalikuran na paniniwala noon sa paglipas ng panahon dahil sa mga karanasan. Kaya po, sa mga readers, sunshine, sa mga fans, naway, kumbaga bukas pa rin naman ang aking isip at yayakapin namin kayo sa inyong pagbabalik. Ganda ng sagot. Salamat. Thank you so much. Next up is Richard Pagligawan of Flying Heart TV. Hello, good afternoon. So, ito muna yung question ko kay Direk Mac. Kasi, Direk Mac, isa sa mga problem ng mga period drama is yung, kung ba, yung mga correct na from damit, from setting, from everything. So, paano nyo parang binibigyan ng assurance yung mga na parang correct lahat ng mga makikita for this period drama? Sasagutin ko 2 points. Number 1, accuracy
sa history, lahat kami nag-research. Ang art department did a very thorough and extensive research. Hindi lamang tungkol sa damit, kundi pati tungkol sa mga gamit, tungkol sa mga kasangkapan. Since 1892, ginamit niyang platform ang historical fiction, but it is a love story. It is a love story among three people. It is a story of families. It is a story about being Filipino at a particular era in time when people were thirsting for independence. It is a story about what one or what a group of people will do for their beliefs, meaning freedom, meaning protection of family, and more importantly, what you are willing to give up for love. Yun ang pinaka-essence ng I Love You Since 1892. At para sa mga bata na nag-uumpisang makaranas ng pag-ibig, yun ang mga fans niya, yun yung kanyang 132 million reads. The journey of these three people fascinating sa kanila. Tulad sa mga kaidarang ko, sa generation ko, ano yun been there, done that, so beautiful, I'll go through it all over again. Yung ganun ang feeling ko noon. Ang isang bagay na kailangan nating, na lagi kong tinatandaan, at lagi kong inuulit-ulit sa sarili ko, kasi may halaga siya. Napakahusay ng author na ito kasi sinulat niya when she was 19. Anong ginagawa natin when we were 19? Diba? Tayo, anong ginagawa natin when we were 19? So nag-concoct siya ng story na ganito kalawak. It's both simple and convoluted when you were 19. At ito ay hindi tungkol lamang sa history. Tungkol ito sa pananaw niya sa history, but more importantly, tungkol ito sa pananaw niya sa pag-ibig, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging Pilipino when she was 19. And if only for that, kailangan kong saluduhan yon. I don't care about, kunyari, may mga historical inaccuracies yung nobela, o may konting maluwang dito, o may konting kailangan ng konting sikip dito. She was 19. Diba? Ngayon, kami ngayon ang gagawa. Hindi kami 19. Ilalabas namin ngayon sa screen. Hindi hamak na we owe it to the original creator to make sure that the translation is not only worth it, diba, but would satisfy whatever she was feeling when she wrote it when she was 19. Not now. Yung freshness, yung innocence at 19, meron ako i-share. Hindi ko alam kung dapat ko i-share, pero i-share ko. Best friend ko ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Dahil pareho kaming busy, nagkakwentuhan kami a couple of days ago. Sabi niya, ang ginagawa mo pala yung ILYS since 1892. Nabasa ko yan. At nabasa ko yan ng buo. Sabi ko, nabasa mo yan ng buo? Yung mahabang Wattpad na 1,700 pages. Oo, ma. At dahil nabasa ko siya ng buo, ang ibig sabihin nun, ganun siya ka-interesting. Yon. National artist yun. At sinabi niya sa akin yung 4 days ago. So yun yung, sabi niya, very interesting yung pagkakasulat ng babaeng point of view. Sabi ko, Ricky, yun eksakto ang nagustuhan ko. Yung youthful energy ni Carmela at ni Carmelita. So those looking for historical accuracy, you have to remember, it is Carmela of this generation, of this age, who travels to 1892. That is not about historical accuracy. Yeah. It's about youth. It's about youth. It's about innocence. It's about love. It's about discovery. Yun lang. Thank you. Thanks, Direk, for sharing. Yung last question ko kay Miss Mia, ano na lang yung gusto mong sabihin sa OG